Magandang araw muli mga ka-MCGI. So, kumusta po kayo dyan? Isa na naman pong video ang ating bigyan ngayon ng reaction mula po galing sa channel ni The Hair Truth. Kasi itong si The Hair Truth hanggang sa kasalukuyan is hindi pa rin siya makalabas-labas sa kanyang aparador na pinagtataguan dahil sa kaduwagan. Naduduwag ang The Hair Truth alias Ali. Ngayon, bakit Ali ang aking sinasabi dyan? Kasi Ali ang tawag sa kanya ni Broccoli. Di ko alam kung ano bang kabuuan sa pangalan. Ali, Aliwas. Kaya ngayon, itong nakalagay sa inyong screen, makikita nyo dyan, mayroong isang unggoy dyan. Mayroong isang unggoy na gwapo man pag nag-smile. Yan, nilagyan ko sa kanyang noon na si Ali kasi parang si Ali yata unggoy ito eh. Dahil nahihiya siyang lumabas sa SOCMED. Katunayan, tingnan nyo mga kaibigan, mga kapatid, yung kanyang kabaliwan na ginagawa ni The Hair Truth dahil sa hindi siya makalabas-labas sa aparador na kanyang pinagtataguan hanggang sa kasalukuyan. Ang ginawa niya, eto, tinapalan ko lang ng mukha ng unggoy. Ayan o. Ginamit na naman muli niya ang isang manggagawa dito sa MCGI para palabasin na siya ay nandyan. Siya po ang nagre-reaksyon. Di ba baliw yan? Di ba kabaliwan yan? Or baliw ka talaga ano? Ano ba? Ano bang masasabi ko sa iyo, The Hair Truth? Baliw ka talaga kasi isipin mo, dapat ikaw na magsasalita dito. Magre-reaction ka sa sinasabi ko. Kasi mga kababayan, ang ginawa niya sa video na ito, nire-reactionan niya. Reaction ang tawag nito eh. Ginagawa niya ng mga edit-edit yung aking ginagawang video. Pinagputol-putol niya, dinudugtong-dugtong. And then, ginawa niya na parang isang video na at ini-upload niya sa channel na ito. Pagkatapos, tinapalan niya dito sa kapiraso sa may parte ng dulo, isang manggagawa, mukha ng isang manggagawa dito sa MCGI. O, di ba kabaliwan yan, The Hair Truth? Duwag ka talaga, The Hair Truth. Kailan ka ba talaga matuto, The Hair Truth? Ha? Ano ka ba? Nagtago ka sa palda ng iyong nanay dahil hanggang ngayon hindi ka pa rin makalabas-labas? Magsalita ka dyan, The Hair Truth. Sabihin mo. Ayan, ako na nagsasalita dyan, nagre-reaction ako sa channel mo. Pero, ito si The Hair Truth dahil sa sobrang takot, siguro isang asong ulol to dahil sa sobrang takot, nakabahag ang buntot, nakatago doon sa ilalim ng palda ng kanyang nanay. Ganyan ang The Hair Truth. Ngayon, ang ginawa niya, ginagawaan niya ng diskarte ang video ko kasi nagre-reaction ako doon sa kanyang channel dahil nga puro naman MCGI ang kanyang mga caption doon sa mga bidyong ginagawa niya. Kasi ito si The Hair Truth, naninira din ito eh. Wala tong sariling bait. Malapit-lapit na to si The Hair Truth na makarating doon sa Mandaluyong. Di ba, The Hair Truth? At saka dapat siguro, The Hair Truth, magpatingin ka na ng eksperto dito pagdating sa SOCMED. Patingin ka ano bang magandang gawin. Kasi kita mo, mga kaibigan, ginawa niya, ayan, itinapal niya yung mukha ng isang manggagawa dito sa MCGI at kunyari ang The Hair Truth, siya kunyari yan. Ha? Ganyan ka na ba kadesperado, The Hair Truth? Ha? Broccoli, ano bang tunay na identity na itong si The Hair Truth? Kasi pakiramdam ko si Aliwas ito eh. Kaya nga ito, tinapal ko na lang dito, ayan o. Ayan o, bungal pa. Ganyan ba mukha mo, The Hair Truth? Kaya ka hindi ka makalabas-labas dito sa SOCMED? Sumagot kayo niyan, The Hair Truth. Ito na, nagre-reaction ako sa channel mo. Bakit hindi ka makakibo-kibo dyan? Bungal ka ba? Bungal ka ba, The Hair Truth? Or aliwas ka nga ba? Unggoy ka nga ba? Sige na, magsalita ka dyan, The Hair Truth. Tinatanong ko lang naman. Kasi dapat dito, ikaw na ang magsalita dito. Ni hindi ka makakibo-kibo, andyan pa rin yung mga pinagputol-putol mo yung mga pinagsasabi ko dyan para palabasin na ako nga ang nagsasalita dyan. Anong mabuo mo na yung isang video, itinapal mo na naman ang dito ang isang manggagawa, mukha ng isang manggagawa dito sa MCGI para palabasin mo na kunyari siya ngayon niya na nagre-reaction dyan. Alam mo, The Hair Truth, ito, sorry for my words ha, The Hair Truth, ito po, The Hair Truth, ay isang katangahan. Malaking katangahan, malaki pa sa pagmumukha mo, The Hair Truth. Kung ano man ang mukha mo, either unggoy, aswang, o ano man. Kaya ka ngayon hanggang sa kasalukuyan, hindi ka makalabas-labas dyan sa aparador na pinagtataguan mo. Yan ay isang malaking katangahan, The Hair Truth. Mga kababayan, pasensya na po kayo, no? Kasi hinahamon ko lang itong si The Hair Truth kung hanggang saan ang kaduwagan nito. Hanggang sa kasalukuyan kasi, hanggang ngayon, hanggang sa mga oras nito na ginawa ko ang video na ito, ang The Hair Truth nakatago pa rin sa palda ng kanyang nanay. Hindi ka ba nababahuan dyan? The Hair Truth, tago ka ng tago dyan.
Pakinggan natin mga kababayan muna ang kanyang ginawa dito sa video na ito. Ako ang nagre-reaction pero hindi siya makakakibo-kibo. Hindi ko alam kung talagang bungal ba ito, pipi o ano ba. Dahil Broccoli, bigyan mo nga ako ng isang identity dito. Paki-sekreto lang sa akin at re-reactionan ko tong pagmumukha nitong si The Heartthroat. Browser. Yan, browser natin. Itong parte na gumagalaw ang kanyang caption sa kanyang thumbnail nakalagay dito, bawal magjowa sa MCGI. Alright? Yan ang kanyang thumbnail. At mayroon siyang inilagay kasama sa kanyang thumbnail yung upload ng mga TikToker, mga short video na kunyari tinutulungan na iangat ang kanyang bit-bit na tubig. Nakita nyo yung kulay blue dyan, mga kababayan, ito. Nakita niyo ang kulay blue. Kunyari, bubuhatin niya ang tubig at hirap na hirap siya, nangingi siya ng tulong para sa tulungan. At nung mayroon ng kumuha ng tumulong sa kanya, pag-angat ng isang... Yan, kung mapansin niyo mga kababayan, mga kapatid, mga ka-MCGI ko dyan, itong isang magagawa ng MCGI, ginawa ni The Heartthroat na King Koy. The Heartthroat. Dapat The Heartthroat, ikaw na ang lumagay sa pwesto na ito, The Heartthroat, pero hindi ka makakibo-kibo ka. Ganyan ka na ba ka-desperado, The Heartthroat? Ganyan ka na ba ka-duwag? Saan ka ba nagmana, The Heartthroat? Ang mga Pilipino, The Heartthroat, ipinanganak tayong isang matapang. Ganyan ka na ba, The Heartthroat? Ikaw ba talaga hanggang sa ngayon, nandiyan ka pa sa ilalim ng palda ng nanay mo, hindi ka ba nababahuan dyan, The Heartthroat? Dapat dito, The Heartthroat, ikaw na dito. Ali, huy, Ali. Dapat Ali, ikaw na nandito sa pwesto na isang manggagawa na to. Ginawa mong King Koy, kawawa ito eh. Walang kinalaman to sa ginagawa ni Heartthroat. Kasi ito si The Heartthroat, mga kababayan, para sa kaalaman ninyo, malaki ang pangarap nito na kahit sino man sa mga manggagawa na nandyan sa loob, ngayon, aktibo na sa MCGI, gusto niyang lumabas, magsalita kung ano man ang sasabihin, at gusto niya dito sa channel niya magsalita para palabasin na talagang mayroong isang matapang ng mga manggagawa na nakapagsalita. Kaya dito, ang ginawa niya, naglagay siya ng email address or account para makontak siya at nang sa ganun, magbigay ng mga reaction, mga pananalita laban sa kung ano-ano pa man at dito sa kanya i-upload para naman magkumita ng pera, ng sangkatibang pera. Di ba, The Heartthroat? Mukha ka nga bang pera, The Heartthroat? Nagtatanong lang, di ko naman sinasabing mukha kang pera talaga. Kasi sa mga diskarte mo, kita mo, hindi ka makasalita-salita at ang mga taong walang kinalaman sa pinagagawa mo sa video na to, ginawa mong King Koy. Tinong mga kaibigan, may pamagat, how sis Patricia found freedom after leaving MCGI. Hindi mo naman pasabihin babuyan sa iglesia ni Daniel kung hindi ka naninira. Kasi wala kayong batayan dito kahit sa ang kanto ng mundong ibabaw nito. Wala kayong makikitang iglesia ni Daniel. Ito pa. Yan. Nagre-reaction ako sa iyo dyan, The Heartthroat. Anong masasabi mo, The Heartthroat? Lumabas ka, pinagtaguan mo, The Heartthroat. Naalala ko ang Brother Eli noon nung nakipaglaban siya ng man to man doon sa mga naghari-hari ang mga iglesia sa ating panahon. Tinatawag niya yung tagapamahala ng Iglesia ni Cristo. Lumabas ka. Ito naman pala si The Heartthroat. Mas dapat The Heartthroat doon ka. Tagaroon ka nga ba, The Heartthroat? Manang-mana ka yata doon sa mga namumuno doon sa may iglesia dyan sa may kadiliman. Na mahilig magtago sa kahon. Ano ba? Nakakandado ka ba dyan, The Heartthroat? Tumabas ka, pinagtaguan mo. Magpakalalaki ka. Huwag mong ipakita sa buong mundo na bakla pala itong si The Heartthroat. Bakla nga ba ito sa Broccoli TV? Pakisikreto mo nga sa akin kung bakla nga ba ito at hindi ba kasalita-salita. Gumagamit ng mga mukha ginawang kawawa. Dapat The Heartthroat, ikaw dyan. Ali. Dapat ikaw yan dyan sa lugar ng isang manggagawa ng MCGI. Alahas ng mga sugo sa MCGI. Saan mo naman nakuha ito? MCGI brainwashing. Saan?
Kasi mga kapatid, mga ka-MCGI ko diyan, ganito ha, mga kababayan, ganito yan. Kaya ako nagre-reaction doon or dito sa channel ni The Health Truth. Pero wala akong binuksan ng kahit isang video dito. Ipinakita ko lang mismo pa lang doon sa cover ng kanyang mga video na walang ibang mga ginawang caption dito, kundi MCGI, 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 puro kasiraan. Ikaw ba, The Health Truth, ano ba ipinaglalaban mo? Ipinaglalaban mo bang kademonyuhan? Kung talagang ikaw may reklamo sa MCGI, magsalita ka dyan. Katangahang malaki itong ginagawa mo MCGI, magpakalalaki ka dyan, Ali. Magpakalalaki ka. Kala mo naman sino matatapang tapos tago ng tago. Magsama kayo ni Nikki. Mga kademonyuhan, mga pinagagawa mo. Ikaw rin ba, dahil tot na nasapian ka rin ba ng 10 demonyo at isa doon tatay mo? Anak kayo ng tatay ninyo na ang nais niya ang siya ninyong gawin. Siya isang sinungaling buhat pa ng pasimula. At si Dahil Truth nagiging bahagi na doon sa mga nasapian na ng 10 demonyo. Magsama na sila ni Badong. At itong si Dahil Truth, mukhang pera ito. Gumagamit ng mga mukha ng mga hindi naman sa kanya. Broccoli TV, baka pwedeng pa-request naman. Sino ba itong Dahil Truth? Baka pasikreto lang. Bigyan kita ng aking email address. Pakibigay nga doon at ma-reaksyonan ko itong mukha na to. Siyang ipalit ko dito sa mukha ng isang manggagawa ng MCGI. Magbago ka na dyan, hoy, Dahil Truth. Hindi ganyan ang isang taong lumalaban ng parehas. Sagutin mo nga ako, Dahil Truth. Ikaw ba'y nasapian na ng 10 demonyo at ang isa doon ay tatay mo na magkasama na kay dyan ni CJ Perez, kaya na si Badong? Or mga lahi nga kayong mga ulupong? Kayo mga lahi na mga ulupong. Mga mapanirampuri kayo dyan eh. Alam mo, dahil tingnan mo nga yung ginagawa mo sa channel mo, walang ibang bukang bibig dito sa caption mo, puro MCGI. Wala namang masama dyan. Alam mo, ganito, parang parehas naman ako dyan sa'yo, Ali. Hoy Ali, Dahil Truth, para ako'y parehas sa'yo. Walang problema bilang isang YouTuber, vlogger, or live streamers dito sa Sukmed, lalo na sa YouTube. Walang problema. Kung ikaw ay magnakaw ka ng video na may mga video kung saan-saan dako mo napulot ang mga bidyong ito, walang problema. Kunin mo. Kunin mo. Magsalita ka. Tapos ipakita mo na iyo yan. Hindi mo kinuha sa isang kalukuhang paraan. Magsalita ka. Pero itong ginagawa mo, wala kang bukang bibig, MCGI, pero puro naman kasiraan. Ni isa doon, wala kang sinasabing mga eksplanasyon. Ikaw ba'y lahi rin ka rin ba ng ulupong, ha, Ali? Gaya ng ginagawa dyan sa may iglesia sa kadiliman dyan, sa panahon ng laban nila ni Brother Eli at saka yung nangangasiwa doon. Mahilig kayo mag-chap-chap ng mga video. Kaya nga yung Area 52, yung alak-alak na sinasabi nyo dyan sa Area 52, hindi ako naniniwala kasi lahat ng mga iyan, talagang totoo yan. Totoong video yan. Totoong bidyong pinagputol-putol, ini-edit para palabasin na masama ang MCGI. Yon ang katotohanan dyan. Kasi saan ba tayo kukuha ng isang katotohanan dito sa mga sinungaling, kagaya ni Dahil Truth? Na isa rin duwag na number 1, kagaya ni Badong. May makukuha ba tayong katotohanan sa mga sinungaling? Sumagot ka nga dyan, Dahil Truth. 8:44 ng Juan. Sagutin mo kung ikaw ba'y hindi ka ba kapamilya dyan or ikaw ba'y nahawa na dyan. Magsalita ka, Dahil Truth. Huwag kang magpakabakla-bakla dyan. Magsalita ka. Pakalalaki ka. Kalukuhang pinagagawa mo dito, Dahil Truth. Ang isang taong walang itinatagong mga masasamang gawa, lumalantad dyan, Dahil Truth, sa ngalan ng katotohanan. Pero ikaw, tago ng tago dahil meron kang itinago sa sarili mo. Ikaw ay isang anak ka ng kademonyuhan. Hindi ko sinasabing demonyo ka, Dahil Truth, Ali. Yan ay isang anak ng mga kademonyuhang gawa. Magbago ka na, Ali, hoy. Magpakalalaki ka. Ang ginagawa mo rito. Okay lang naman. Sabi ko nga, Dahil Truth, walang problema. Kikita tayo dito sa YouTube. Pero gumawa ka naman ng parehas. Ha, Ali?
Gumawa ka, gumalaw ka ng parehas. Andito na yung channel mo, oh. Nilalantad ko nga, kaya nga nire-reactionan ko tong video mo, mga channel mo. Na dito wala kang ginagawa ditong mga kabutihan sa kapwa mo, puro paninira. Mabuti kung mayroon kang proiba dyan. Ang proiba mo, yung kapwa din na sinungaling din. Anong katotohanan ang mapupulot mo dyan kung pasalitaan mo sila si Badong dyan na mga interview din niya dito sa SOCMED? Natural. Walang mabuting sasabihin kung laban sa MCGI dahil mayroon niya mga sama ng loob. Pakalalaki kayo dyan, hoy. Mga bakla kayo dyan. Sama-sama na kayo dyan ni Badong, mga bakla. Alin ang bakla? Bakla ang mga paninindigan. Hindi ko sinasabi sa iyo, Alin, na bakla ka talaga literally. Na nag-mimic up, nagpakinding-kinding sa gitna ng kalye. Pero yung mga panindigan nyo, kaya nga hanggang hindi ka makalabas-labas dyan sa pinagtataguan mo palda ng nanay mo. Hiyak ka sa balat mo. Ali, pakalalaki ka. Huwag mong ipakita sa buong mundo na ang Pilipino, mayroon di palang vloggers ditong bakla. Ulitin ko, hindi ko sinasabing literally bakla ka. Ha? Hindi ko sinasabing ka. Dahil truth bakla ka. Walang ganoon. Sabi ko, yan isang gawain ng mga bakla. Kasi ang bakla dyan, hindi ko sinisira ang mga mismong literally talaga na mga bahagi ng mga LGBT. Pero ang gawain na kagaya nito, isang kabaklaan ito eh. Kasi pagka talagang nagpapakalalaki itong si Derto, talagang lalanta dito, magsasalita to, ipaliwanag niya. Hindi ako against sa mga LGBT diyan, pero ang gawa ang aking pinupuna dito ni Dahirtot kasi to eh. Ha? Lalaking-lalaki naman pakinggan ang busis nito kasi minsan ko na narinig ang busis nito doon sa channel ni Broccoli TV. Lalaking-lalaki pero ang mga pinaggagawa nito mga puro kabaklaan eh. Pakalalaki ka, Dahirtot. Ali. Hiyak sa balat mo. Ito, marami na akong sinasabi dito sa channel mo. Magsalita ka. Sabihin mo, oy, ano ba tawag mo sa akin? Manong, lolo, tatay, ano ba? Ang ka naman nakakita dito. Pakita mo ang mga ebidensya nyo dito. Oh, ebidensya, sabi ko. Paninira lang itong mga ginagawa nyo. Ano bang pinagagawa nitong si Dahirtot? Diba? Ito po. Mga kababayan, nakita nyo? Yung nakita nyo na parang di colores na interval doon sa seconds lang na nakita nyo. Yun po ang ginagawa niya. Puputulin niya and then, siyempre may gap yan eh. Lalagyan niya ngayon ng interval. Mayroong kunyari mga di colores na nakalagay doon. Kasi ganyan man ang mahilig mag-chop-chop. Mahilig mag-chop-chop ng mga video. Maalala ko nga ang Brother Eli noong pinapasama ng kampo dyan sa mga naniniwalang ang Kristo ay tao. Yung kampo dyan naniniwala na ang Kristo ay tao, pinapasama nila ang Brother Eli. Maging sa kampo nila ni Almeida, nung pinapasama nila ang Brother Eli, lahat ng mga sinasabi ni Brother Eli na kunyari nagmumura, pinagdugtong-dugtong hanggang sa dumami. Ngayon, yun ang kanilang isinumbong doon sa MTRCB na kunyari itong nagsasalita live on air na nagmumura. Ngayon, ito namang si Dahirtot na alias Ali, yun din ang ginagawa niya ngayon dito. Magsalita ka dyan. Ha? Ikaw, Ali, magsalita ka. Huwag kang magpakalalaki ka. Hay, mahiyak sa balat mo. Ito ang channel niya mga kabayan, mga kapatid. Kung inyo makita dyan, ayan, gagalawin ko lang po yung ating screen. Ayan po. Ito yung channel ni Dahirtot. Kung inyong mapansin, puro yan MCGI. Ano ang punto ko dito? Ginagamit niya ang mga ibang tao. Kukuha niya yung mga pinagsasabi ng ibang tao kagaya. Ayan na, mga kapatid, sabi ko, ginagamit niyang ibang tao para kunyari nandito sa kanyang screen ay nagre-reaction. Pero isang kasinungalingan to, isang edited ito, ginawa niyang AI. Kinakawawa niya isang manggagawa ng MCGI dito. Kaya ikaw, Dahirtot, magpakalalaki ka. Tayuan mo yung pagkatao mo. Maliban na kung talagang ikaw ay nagpapalda ka sa gabi. Lalaki tingnan sa araw, pagdating sa gabi, nagpapalda ka. Ha?
Ayusin mo yung paninindigan mo, Dertot. Magpakalalaki ka, huwag kang magpakaalanganin dyan. Kinakawawa yung mga tao dito. Kung ikaw tunay na vloggers na sa ngalan ng isang patas na pamamayag, kasi pag nandito tayo sa YouTube, Dertot, para na rin tayong nandito sa national television. Ang national television, napanood lang within the area na cover doon sa kanilang antena. Pero sa YouTube, tayo cover buong mundo. Kaya ikaw, Dertot, magpakalalaki ka, huwag kang magpakabakla. Di ko sinasabing literal bakla ka. Di ko sinasabing ikaw literal bakla, pakinding-kinding ka sa kalsada. Kahit nga siguro kung talagang kung ikaw ay ipinanganak kang bakla, wala namang sama doon. Pero yung paninindigan mo, ayusin mo. Pagpaka ano ka dyan, magpakamatso ka. Kakahiya ka sa balat mo. Nga nito sa pangulan ni Badong ani si J. Perez. At kung makakuha na siya at ma-download na niya, saka naman niya i-upload dito sa kanyang channel at dito na siya naninira laban sa MCGI. Kagaya nitong ating sinasagot ngayon, ang kanya kasing thumbnail, mga kapatid, ay kagaya nito. Gusto ko lang ipakita sa inyo. Kung makita niyo itong ating browser, yan, browser natin, itong parte na gumagalaw, ang kanyang caption sa kanyang thumbnail, nakalagay dito, bawal magjowa sa MCGI. Alright? Yan ang kanyang thumbnail. At mayroon siyang inilagay. Ayan. Nagre-reaction ako sa channel mo, Dertot. Wala kang masabi dyan? Malinaw dito, paninira itong ginagawa mo dito, Ali. Kaya kung nga mismo, direkta ako dun sa channel mo, pero wala akong binubuksan dito kahit isa mong video dahil alam ko na ang laman doon. Puro mga edited. Kaya nga, sabi ko nga, uulitin ko mga ka-MCGI ko dito, mga kapatiran. Yung sinasabi nila dyan, Area 52, yan ay isang kalokohan yan eh. Yan, kagaya nitong ginagawa ni Ali. Namumulot ng mga balita, mga kasinungalingan kung saan-saang dako yan. Tapos gagawin niyang isang pruweba na yun, Area 52, ito yun, alak, titinda ng alak. Alakin yung mga pagmumukha niyo dyan, uy, ikaw ba dong? Yan, totoo naman talagang video yan eh. Di ba? Madalas ko lang sinasabing totoong video yan. Yan ay isang totoong video na chop, chop. Chop, chop. Kahit ako, kaya kong gawin yan. Pakita ka ng mukha mo dyan, Dertot. Gusto ko, gagawan din kitang, sasampulan kita kung paano gumawa ng isang video na parang AI talaga kung tingnan totoo. Lalo na sa panahon natin ngayon. Paninira yung ginagawa nyo, mabuti kung parihas patas kayong gumawa. Mga pang yan, may isang mga katraidoran. Magpakatotoo kayo, hoy. Patunayan nyo na sa panahon ngayon, ang demonyo hindi na naghahari, kundi naghahari ng isang ugaling makakristyano. Maliban na kung talagang kayo dyan, the Dertot, at mga iba mo mga kasama dyan, ay nasapian na kayo ng 10 demonyo at isa doon tatay nyo, na nagdidikta sa inyo ngayon kung anong gagawin nyo laban sa kapwa nyo. Kung kayo may sama ng loob dito sa MCGI, manahimik kayo dyan. Manahimik kayo. Ano ba papapala nyo? Gusto nyo ibagsak ang MCGI? Okay, granting na wala na talagang MCGI. Wala nang naiwan, wala nang mga kapatiran ang naiwan dito, yung mga haligi na lang, yung mga manggagawa dito, sila si Brother Daniel, sila Sister Los, sila Sis Jane at marami pang iba, sila si Sis Baby. Granting wala na kayong lahat, magsilayas na kayo. Ayan problema nyo dyan. Sino bang niluloko niya? Sarili nyo. Sa pagdating sa usaping pangkaligtasan, spiritual na bagay, sino niloloko niya? Ang MCGI? Andyan, matatag yan, hindi yan burado sa kasaysayan ng Biblia. Nandyan yan, nakasulat yan. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na siyang inaaniban ngayon ng mga kapatiran. Inaaniban, hindi yan mismo ang kapatiran ng iglesia, kundi mga member lang po yan. Umaanib yan. At for your information, hindi yan ang dating daan. Kasi ang dating daan, pangalan po yan ng programa ng radyo. For your information.
So mga kapatid, mga kababayan, sapat na siguro ang sagot ko dito laban sa video na ito ni Dahil Truth, na ito ay talagang hanggang sa kasalukuyan, nandyan nagtatago pa rin siya sa ilalim ng palda ng kanyang nanay. Is, pero hindi literally na talagang nandoon siya ngayon, nakaluklok doon sa kanyang, sa palda ng kanyang nanay. That is only a figure of speech. Ibig lamang sabihin, nakatago pa rin siya hanggang sa kasalukuyan. Pwede kong sabihin, nakatago siya sa loob ng emperador kung saan siya ngayon nakaroon. Diba? Dahil Truth, saan ka nga ba ngayon naroroon? Sa loob ng emperador? Sa ilalim ng palda ng nanay mo o lola mo o ano man? Pakalalaki, pakita ka na Dahil Truth, hoy. Tanda-tanda mo na. Naku. Kasama sa kanyang thumbnail, yung upload ng mga TikToker, mga short video, na kunyari, tinutulungan na iangat ang kanyang bit-bit na. Pero kung ikaw ay member dito, isa ka rin sa mga. Ang hirap sa'yo, wala na ang Brother Eli, saka kayo nag-ingay-ingay dyan. Ang duduwag ninyo dyan. Nandito pa ang Brother Eli para kayong mga basang sisiw. Sana nga doon pa nagsasabi na kayo dahil nandyan pa yung programa ni Brother Eli na itanong mo kay Soriano. Kaya nga wala akong makikitang isang kadahilanan dito sa pinagagawa ng channel nitong si Dahil Truth at ang mga nagiging content niya dito, pati sa mga taong nagsasalita dito, kundi isang demolition job. Pamimersonal. Wala nang iba. Dahil Truth, wala nang iba. Si Badong naman kasi ang kanya mga sinabi. Dadagdagan ko, may bago na. Mayroon pang iba. Pamemera. Kasi mahigpit ang pangangailangan nitong si Dahil Truth eh. Para ba si Judas sa panahon ng ating Panginoon si Kristo, siya may hawak ng supot. Malaki ang pangangailangan ng pera at saka nasisilaw sa pera. Di bali na lang makapanira ng kapwa, di ba? Ali, di bali makapanira ng kapwa. Para bang si Judas, di bali na ipagkanulo ang Panginoon, magkamal ng sangkaterbang pilak at ginto. Ngayon, sa panahon naman sa ating kasalukuyan, itong si Dahil Truth, yan ang ginagawa niya ngayon. Di bali na makapanira ng mga karangalan ng may karangalan dyan, kahit walang batayan. Idadaan na lang sa mga edited video. Bali na kung makapanira ng kapwa, kumita at kamal na maraming pera. Mukha ka nga ba talagang pera? Mukhang pera ka nga ba talaga? Dahil Truth, sumagot ka dyan. Pag sabihin mong hindi, di wala nang problema eh. Nagtatanong lang ako, ikaw ba talaga yung mukhang pera? Mukhang pera, meaning mahigpit ba talagang pangangailangan mo ng pera? Or iniibig mo ang pera? Sumagot ka dyan. Tago ka ng tago dyan eh. But anyway mga kaibigan, mga kabayan, mga kapatid, hanggang dito lang po muna ang ating ginagawang reaksyon na ito. Kasi ganun din naman ang kalalabasan sa video na ito. Pabalik-balik lang kasi ang video na ito, tinachap-chap niya yung aking ginagawang reaksyon doon sa kanyang channel. Yan, kung makita nga ninyo dyan, talagang channel to ni Dahil Truth na nire-reactionan ko dahil sa puro MCGI ang nakasulat. Ngayon, dahil sa takot hanggang sa kasalukuyan, nakabahag ang buntot nitong na siguro na uulol na ito sa sobrang takot itong si Ali, hanggang ngayon di makalabas-labas. Nakatago sa loob ng aparador. Nire-reactionan ko na hindi pa rin siya nakasagot. Di siya makapiyok sa sobrang takot. Nanginginig sa takot. Nauulol sa takot ang Ali, di makapagsalita. So hanggang dito na po mga kapatid, mga kababayan, sa aking ginagawang reaksyon na to at sana po matanggal na ang pagkatakot nitong si Dahil Truth. Magsalita ka dyan, Dahil Truth, hoy, pakalalaki ka, kakahiya ka. Hanggang dito na po mga kababayan, hanggang sa muli, marami pa tayong gagawang ng reaksyon dito sa channel ni Dahil Truth. Huwag kang mag-alala, Dahil Truth, nandito ang channel ng Felix More TV ay siyang maggagawa sa ng reaksyon para pasinungalingan ang lahat ng mga ito in defense para sa MCGI. Hindi ko kayo tatantanan sa mga kasinungalingang ikinakalat niya dito sa SOCMED. Kahit walang mga proibat ebidensya, namamayagpag pa rin ang inyong mga kalukuhan. Palibhasa kayo na sapian na siguro kayong lahat dyan. Lalahatin ko na kayo na mga nag-i-exit dito sa MCGI.
nasapian na kasiguro kayo ng 10 demonyo, isa doon tatay nyo na siyang nagdidikta sa inyo mga utak yun, mga utak lusaw. Right? Ang Felix Mo TV hanggang dito lang po mga kapatid, mga ka-MCGI ko dyan. Hanggang sa muli, abangan, mayroon pa po tayong susunod na gagawa ng reaction. Maraming salamat, magandang araw hanggang dito at babay lang po muna.